Ang mali lang dito ni Sharon Cuneta, ito po'y aking opinion. Magalit o ano man ang mangyari, wag man niya akong kibuin habang panahon, okay lang po sa akin. Yung pagpo-post po niya ng mga cryptic posts na hindi natin alam kung sino ang kanyang pinatatamaan. Na natural ang maglalaro po sa ating isip, yung pong kasama niya ngayon, yung current niyang karelasyon, ang kanyang tinutumbok. Meron siyang kwento, meron siyang sinasalat na issue ng loyalty, di ba? Yung pagiging tapat na hindi niya yata nakikita doon sa kasama niya. Merong cheating, meron din pong aalis ako sa iyo, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil gusto kong maging masaya. Dahil pagod na ako. Di ba? Bitiranang kolonista na si Nanay Christy Fermin nagulat sa panggagaya ni Sharon Cuneta kay Chris Aquino kung saan umani tuloy ito ng kanigahan. Labis ikinagulat ng netizens ang mga pasabog ng megastar na si Sharon Cuneta kung saan pati ang bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin ay napakomento din kung bakit ginagaya ni Sharon Cuneta ang estilo ng Queen of All Media sa Chris Aquino na kung mag-post ng mga kakaibang diary sa kanilang buhay ay napakahaba na umani tuloy ng kaligahan. Umpisahan na natin. Ano nangyayari kay Sharon Cuneta at kay Chris Aquino? Paano silang i-compare? Romel, ikaw muna. Ako, ito na nga, diba? Si Chris Aquino, alam naman natin na kapag si Chris Aquino naglita niya sa kanyang IG, nuk-nuk ka ng haba. Lahat na hindi natin alam. Lahat ng detalye. Lahat ng detalye. Na, ay, ganun pala yun. Pero, paulit-ulit. Alam mo yun. Na ngayon, ang napapansin nila kay Megastar. Na bakit parang ganun yung pattern ng kay Chris Aquino, ganun na rin siya. Kung matatandaan, sunod-sunod ang mga nakakalukang hugot post ni megastar Sharon Cuneta sa social media na may connect ito sa isyo ng cheating. Nung una nga, inakala ng kanyang mga fans at supporters na para ito sa kanyang asawang si former Senator Kiko Pangilinan dahil nga may kumakalat na chismis na nagkakalabuan na raw ang celebrity couple. Na kung makikita mo nga sa Instagram post ng megastar na si Sharon Cuneta noong Pasko ay isang litrato ng kanilang pamilya na kung makikita mo sa nasabing litrato ay putol ang ulo ng lalaking nakatayo sa tabi nila. Nang hinala nga dito ng netizens ay si Kiko Pangilinan ito na isa sa pinagdudahan ng netizens na may problema ang mag-asawang Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan, ngunit mukhang ibang tao pala ang tinutukoy ng actress, singer at TV host sa kanyang mga Instagram post dahil agad din siyang nagbahagi ng madamdaming mensahe para kay Kiko after Christmas Day. Ikaw naman, Wendell. Yun na nga, pag alam mo kung gaano kahaba yung mga ano ni Chris, ganun din si... Para ba nagpapaligsahan silang dalawa sa pagpo-post? Parang ayaw magpapatalo ang isa sa kanila. At ito po ang reaksyon ng ating mga kababayan, lalo na po ang kanilang mga bashers. Hindi raw po nila kinayang hinandle ang kanilang midlife crisis. Yun na yun. Yun. Dumarating po kasi tayo sa punto, lalo na ang mga kababaihan, dumarating sa ganitong sitwasyon na para bang naninibago tayo, nagbabago ang takbo ng buhay, takbo ng kapalaran, yung mga dati hindi na ngayon nangyayari, di ba ganon? At alam po natin na si Chris Aquino ay sumikat ng todo-todo. Yes. As in, talagang siya ang kinalalang #1 TV talk show host. Kanya yan. Oo. At tunay naman deserving siya talaga at magaling siya talaga. At binasagan pa siya ng queen, di ba? Totoo naman. Kaya nga. Oo, Queen of All Media. Totoo naman yon, deserving talaga. At si Sharon Cuneta naman po ay meron ding sariling titulo ng pagiging megastar, di ba? Ayun na yun. Pero tanggapin po natin ang katotohanan, real talk po tayo. Mula kay Sharon Cuneta, marami na uling ipinanganak ng mga artista na sumikat ng singkad at yung mga dati ay medyo na isang tabi pero hindi nawawala. Tama. Hindi nawawala. Unang-una yung sinabi mo kanina tungkol kay Chris Aquino. Totoo po yun. Parang nandun tayo sa Amerika habang nagpapagamot si Chris. Kasi pati po impormasyon, yung level ng mga gamot na ini-inject sa kanya, nalalaman natin. At siya pa rin po nagsasabi na this is forever na parang may cancer na raw siya. Yung mga gamot daw sa cancer ay parang yun din ang ibibigay sa kanya, iniinom niya. Wala na pong naitago na kahit kaunti man lamang na impormasyon na dapat ay para sa kanyang sarili lamang. Siya yun talagang nagdidetalye sa atin kung ano yung nagagamot. Yung ang nangyayari
sa gamutan. Oo, Ay, oo. kumbaga sa blow by blow, natin nalalaman ng Totoo yun. lahat. Tayo po, gusto nating sumilip. Pero pagka po ibinibigay na ang lahat, nananawa tayo. Yan ang Tama. right Diba? term. Nakakasuya, Diba? nakakasawa. Masarap lang pong sumilip, pero kapag ka ibinukas na, wala na. Wala na. Yung Parang babad wala nang na, no? lihim. Oo. Oo. At kay Sharon naman, Ganun din ang nangyayari ngayon kay Sharon na nakakalungkot kasi sana nakita ni Sharon kung paano unting nababawasan na ang mga nagkaka-interest kay Chris Aquila sa kanya mga post. Sana nakita niya na dapat hindi ko pala gayahin ito. Oo. Na kasi papunta sa ganun na si Sharon Cuneta Oo. sa kanya mga Oo post. nga. Mhm. Ay, sa akin naman, siyempre, dapat titignan naman nila yung sarili nila, di ba? Para ibig sabihin, bakit ko man ibubulgar ang lahat nito na akin nagawa? Dapat hindi mo ibubulgar. parang itatago pagmamahal, mo. di ba? Oo. Hindi mo ibibigay ang 100% sa kahit sino. Oo. Magtitira ka ng kahit kaunti para kapag dumating yung tunay na mamahalin mo at magmamahal din sa'yo, meron ka pang ibibigay. Yes. Diba? Tama. Sa unang IG post nga ni megastar Sharon Cunita, makikita ang isang quote card mula sa author at filmmaker na si Brigitte Nicole tungkol sa may kaugnayan sa relationship na ayon nga sa nasabing post, I don't want a perfect relationship. I want someone I can trust and who won't be cheating on me physically or emotionally. Everyone needs someone who loves them completely and who won't play games with their heart. Last but not the least, I am strong believer that when it comes to relationship, remaining faithful is not an option but a priority. Loyalty means the world, ang nakasaad sa quote card. Sa isa pa niyang IG post, inamin ni Shawi na hindi rin perfect ang pagsasama nila ni Kiko Pangilinan bilang mag-asawa. Kiko at Kiko Pangilinan and I are not perfect. We may be going in different direction, disagreeing about the future, but all these qualities he has. I married a good and honest man. Thank you, neighbor. Love you always. And thank you too for being a great dad to our kids. Ang message ni Sharon Cunita sa kanyang hubby. Ngunit marami nagulat na sinagot ito ng dating senador ng I love you too. Love thy neighbor at release Sharon Cunita. At dahil nga dito ay umani ito ng iba't ibang reaction mula netizens dahil sa mga hugot post ni Sharon Cunita sa social media kung saan may nakisimpatya at sumang-ayon sa kanya. Ngunit marami ding nabuisit at na-turn off kung saan isa nga dito ang bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin na hindi nakapagpigil kung saan naglabas din ito ng komento ukol sa mga ginagawa ni Sharon Cunita na marinig mo sa kanyang programang SNN o Showbiz Now na. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang komento ni Nanay Christy. Ang mali lang dito ni Sharon Cuneta, ito po'y aking opinion. Magalit o ano man ang mangyari, wag man niya akong kibuin habang Ay. panahon, okay lang po sa akin. Do I know you? Yung pag sa iyo yon. Oh. Yung pagpo-post po niya ng mga cryptic posts na hindi natin alam kung sino ang kanyang pinatatamaan. Na natural ang maglalaro po sa ating isip. Yung pong kasama niya ngayon, yung current niyang karelasyon, ang kanyang tinutumbok. Meron siyang kwento, meron siyang sinasalat na issue ng loyalty. Di ba? Oo. Yung pagiging tapat na hindi niya yata nakikita doon sa kasama niya. Cheating. Merong cheating, meron din pong aalis ako sa iyo, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil gusto kong maging masaya. Yun Dahil pagod Ayan. na ako, di ba? Correct. Naglagay ka pa nga ng poster ng pasan ko ang daigdig. Ikaw ang nagbibigay sa publiko ng mga sapantaha o'y maaaring takbuhin ng utak ng publiko kung sino ang pinatatamaan mo. Tapos bigla kang nag-post na pinupuri mo naman ang dating senador Kiko Pangilinan. Ang sabi mo, ang pinakasalan mo ay isang tapat, responsableng tao, may integridad at mahal na mahal mo. Di ba? Correct. Anong gagawin mo ngayon dito sa mga unang nakabasa ng cryptic posts mo? Nagkamali? Mali ng hula? Dahil sa isinubo mo na impormasyon na ang tinutukoy talaga, syempre pa na malapit sa utak namin lahat, asawa mo. Ay, Correct. siyempre. Walang Oo. duda kasi nagpa 1+1 na ang mga Pilipino kasi wala naman siyang pakala doon pero alam natin kung kanino niya ibinubugay yung mga sama ng loob niyang cryptic Oo. post na yan na nagpo-post siya ng walang ulo si Oo. Senator. Oo. Ulo. Tapos naglagay siya ng picture, wala rin siyang ulo. Wala rin. Parang ano ba to? Kanino ba to? Para saan ba to? At eto pa pinakamatindi, hindi tama yung tiyempo. Pagkatapos ito ng kanilang konsyerto,
ng nakahiwalay niyang asawang si Gabby Concepcion. Di ba? Oo. Natural anong iisipin namin? Naming lahat, huwag na po tayo maghugas kamay. Lahat po tayo ay nag-isip at nag-akala na ikinalungkot niya ang muli nilang pakikita ni Gabby Concepcion at ikinalungkot niya kung bakit ang kanyang nakarelasyon at naghanapang asawa uli ay si Kiko Pangilinan. Correct. Di ba? Sinabi niya pa yung dialogue niya, sana pala hindi muna ako nag-asawa. Nag-asawa. Yun, no, di ba? Oo. Hirap talaga. Totoo yun. Ano yung mga isinusubo nyo sa publiko, lalo na ikaw, Sharon Cuneta, sa edad mo ngayon, dapat ay hindi mo na ito ginagawa. Ano ang sabi? Anong sigaw ng mga bashers? Maging mature ka na at irespeto mo naman sana ang asawa mo. Ang sagot mo, hindi naman si Kiko ang pinariringgan mo dahil ayon sa ating mga sources, meron daw malapit na tao sa kanya na meron yatang pinasukan na negosasyon na hindi niya alam. Ayun. Ba't hindi yun ang diniretso mo? Di ba? Correct. Dapat may disclaimer ka. This is not for my husband. Ayun, tama. I am not eyeing my husband Yes. in this post. Di ba? Dapat ganon, malinaw. Malinis ang kartada. Hindi si Kiko Pangilinan ang iyong tinutukoy tungkol sa mga posts mo. Correct. Tama. Di ba? Dapat ganun malinaw kasi unang-una naguguluhan na nga tayo sa mga nangyayari sa kanya. Tapos nagpo-post pa siya ganun, kaya 1+1, ito ba yun? Oo. Di ba? At saka paulit-ulit, pagod na ako, utang na loob ko naman sa sarili ko na magkaroon ng sariling buhay. Totoo ka dyan, Mega. Kung saan ka maligaya, dumuon ka. Utang na loob mo talaga sa sarili mo yan. Ilang taon ka na, ilang dekada ka nang nagtatrabaho. Napakayaman mo na, napakasikat mo na, wala ka nang kailangan pang patunayan at hintaying biyaya mula sa langit. Nasa iyo na ang lahat. Kung saan ka talaga magiging maligaya, dapat nandoon ka na Oo nga. para matigil na yung mga cryptic posts mo. Correct. Yun lahat talaga makita mo sa comments kung saan ka, doon kami kasi ikaw ang iniisip namin yung mental health mo. Di ba? Yun ang nakalagay doon. Alam mo, iniisip ko, may inggit pa rin ba siya sa katawan niya? Alam mo, kapag kasi pinasukan tayo ng inggit, wala na. Oo, Wala na talaga. diba? Tsaka awa sa sarili, yun ang pinakamatindi na negatibong paraan para mabuhay ka. Yung walang ka-contentment. O, wala kang wala. contentment. Yung inggit siguro wala na. Dahil ano pa ba ikaiinggit niya? Mega star na siya. Oo. Ano pa ba? Pero yung Nakuha niya awa na sa lahat. sarili, di ba? Oo. Pinaka-worst yan. Yung awa sa sarili. Ba't siya maaawa sa sarili niya? Milyong Pilipino, kahit porenero, ang gustong pumila para maging isang Sharon Cuneta. Ay, tama. Diba? Totoo. Pero ano to mga nangyayari? Magpo-post siya, ginagawa niyang diary, yung kanyang social media account. Tapos kay Casey pa, di ba? Ang dami-daming nambabash sa kanya dahil para bang kaaway niya si Casey Concepcion. Oo. Parang Mga ganon. ganon. At saka nakakaloka sa kanya kasi magpo-post siya. Pag magpo-post siya, tapos siya din ang magbabago ng post niya. Totoo yan. Oo, Unang-una diba? yung tungkol kay Kiko Pangilinan. Oo. Nakakala ng buong mundo si Kiko na yung, Oo. yung hindi tapat, yung cheater, Oo. yung lalayasan niya para daw naman siya ay lumigaya. Sino ngayon ang nagsabi na hindi naman pala ang dating senador? Oo. Pinakasalan ko ang isang lalaki na tapat, may integridad, Decente. good provider, decente. Oo. Oh, sino ngayon? Sino ngayon ang dapat sisihin? Ikaw ang nagpapasok sa amin sa isang lungga Correct. na madilim. Tapos ikaw naman ang nagbigay ng ilaw doon sa labas para kay Kiko Oo. na hindi naman pala siya yun. Correct. Saan tayo pupunta? Ano ba ito, pinaglalaroan lang ni Sharon ng yung tao? Pwede. Diba? Kasi Pwede. yung latest Oo. post niya naman sa IG niya, napaka-positibo Yes, naman ngayon, di ba? oo, yun na nga, Napaka-positive oo. naman ngayon. Totoo. Ano tuloy ang nag-iisang opinyon ng ating mga kababayan sa edad mo ngayon, you have to grow. Oo. Napaka-immature mo pa rin hanggang ngayon. Dapat alam mo na ang iyong pinapasok at ang iyong mga ginagawa. Hindi na dapat yan. Tuloy ang pelikula na damay daw si Yes. Alden Richards. Ay, may narinig Alam talaga ako alam mo, dyan. May mga nabasa- post. Oo. Alam mo, may nabasa ako ng comment doon. You are a megastar. Now, you are a megastar. Oo. Paglagay ng ganun dahil sa pelikula. Oo. Ano naman yan mapipigil. Oo. Mapipigil. May self-control naman ang bawat tao. Correct. Kapag alam niya na hindi kabubuti ng kanyang imahe, yung kanyang ginagawa, kaya niyang pigilan yan. Tama. Di ba? oo. At saka maganda pa sa kanya, hindi pa siya nagsasarado ng comment section. Kaya nakikita niya yung mga comment ng ating kababayan. Basahin niya. Oo, basahin niya. Oo, Binabasa basahin niya niya. para makita niya kung ilan ba'y sumasang-ayon sa mga pinopost niya at ilan yung kumukontra. Yun ang pinakamaganda. Yun. Oo. Leksyon Correct. dapat. Alam mo sa ano pala, pwede pala yan yung comment
section i-close. Oo. Meron pala Oo doon. naman. Meron naman yung limited lang. At meron pa nga nagdi-delete. Dinidilit pagkapangit. Oo. Para wala nang tension. Para wala nang Masundan. para wala nang stress. Correct. Diba? Dahil kapag nagsimula ang stress, uuwi yan sa depression. Ayun na. Yun. Kumpleto ka na, Sharon Cuneta. Ano pa ba ang kulang? Ngayon, kung sinasabi mo talaga na sa kabila ng lahat ay kulang ka pa rin at may hinahanap ka pa rin, iyon na yan. Ibinibigay na namin sa iyo yan. Pakiingatan mo ang mental health mo. Yun lang. Oo, tama.